Ang biyenan ko ay laging kumukuha ng mga bagay na hindi kanya. Kahit na bumili siya ng isang butil ng bawang, kukuha rin siya ng isang piraso ng luya. Kapag kukunin niya ang kanyang mga pakete, ninakaw din niya ang sa iba. Ang may-ari ng pakete ay dumating kasama ang footage ng seguridad at nagpakita sa aming pintuan. Matanda na ako, okay? Nagkamali lang ako. Ano? Bubulihin mo ang isang matandang babae na tulad ko? Nanay, mula ngayon, huwag kunin na lang ang mga gamit ng iba. Kung masyadong mahalaga, baka mapunta ka sa bilangguan. Ang nanay mo ay kumuha lang ng isang pakete. Hindi iyon malaking bagay. Ginawa niya iyon para sa pamilya. Hindi mo pinapahalagahan. Okay lang. Pero minumura mo siya? Sige. Hindi na ako kukuha ng kahit ano mula ngayon. Akala ko pumayag na ang biyenan ko na tumigil sa pagnanakaw. Pero sa kasal ng isang kamag-anak, ninakaw niya ang gintong alahas ng nobya. Ang pulis ay nagpakita sa aming pintuan, pero itinanim niya ang mga ninakaw na gamit sa aking bag. Paano mo nagawa ito? Hindi ako. Hindi ko ginawa. Sumusumpa ako. Hindi ako. Kaya, na-frame ako at nakulong ng 8 taon. Sa huli, nagkaroon ako ng sakit sa pag-iisip. Naaksidente sa sasakyan at namatay sa kalye. Ako ay muling isinilang. Muling isinilang ako mismo sa sandali nang ninakaw ng biyenan ko ang paketeng iyon. Oy, nagising ka bang bobo o ano? Bakit ayaw mong buksan ang pinto? Dahil nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko uulitin ang aking mga pagkakamali. Nanay, sumasakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Oy. Ay, buksan mo ang pinto bago ka pumunta sa banyo. Hindi mo narinig ang malakas na katok? O may ginawa kang mali? May dumating ba sa pinto mo? Naglakas loob kang kunin ang pakete ko, pero hindi mo mabuksan ang pinto. Kung hindi mo bubuksan, sisirain ko ito. Paano ko kaya makuha ang pakete ng iba? Siya iyon. Ginang, kinuha mo ba ang maling pakete? Para yan sa tatay niya. Ito ay gamot na makakapagligtas ng buhay. Ginang, pakibalik na lang sa kanya. Oo, Ginang, ibigay mo na lang sa akin ang pakete. Babayaran pa kita. Ibigay mo na lang ang gamot, nagmamakaawa ako sa iyo. Sino ang kumuha ng pakete mo? Kayo lahat, gusto lang akong pagtulungan. Ako'y isang kawawang matandang babae lang. Ano ito? Narito ang footage ng seguridad, malinaw na ebidensya. Ikaw, ibigay mo na ang mga bagay ngayon. O kaya ay tatawag kami ng pulisya. Ginang, yung paketeng iyan galing sa ibang bansa at napakamahal talaga. Kung tumanggi ka pa ring aminin at tumawag ng pulisya ang may-ari, baka mapunta ka sa kulungan. Ano? Kulungan? Pakete lang naman yan. Bakit ako makukulong dahil diyan? Haha. Matanda na ako. Siguro, hindi na katulad ng dati ang isip ko. Hayaan mo akong hanapin ito. Tingnan ko. Oo, iyan na yon. Ako, paano ko malalaman na napagkamalan ko ang pagkuha? Kasalanan lahat ng manugang kong babae. Araw-araw siyang nag-order ng pakete. Malinaw na, siya ang nagnakaw at nahuli. At ngayon sinusubukan niyang isisi sa akin. Gusto kong sabunin ang marumi mong bibig. Ginang, kahit ilang pakete pa, hindi mo man lang kilala ang sarili mong manugang na babae pangalan? Talagang wala ka sa katinuan. Sa susunod na kukuha ka ng pakete, tandaan mong dalhin ang iyong salamin sa pagbabasa. Ikaw? Talagang napagkamalan mo ang pagkuha ng pakete? Napakaraming pakete. Napagkamalan ko lang. Ano naman? Parang ako may ginawang krimen o ano. Dumating ang maraming tao sa pintuan ko para bulihin ang isang matandang babae. Isa na namang napagkamalan. Ang motto niya sa buhay ay, kung kaya niyang kunin, sa kanya iyon. Sa dati kong buhay, tuwing pumupunta ang biyenan ko sa palengke,
Nagnanakaw siya ng kung ano-ano. Isang sibuyas, isang bawang, minsan isang hita ng manok, isang alimango. Lumabas ka, lumabas! Walang benta, walang benta! Noong una, akala ko ay dahil kulang siya sa pera na nagtitipid siya. Pero kalaunan, natanto ko na hindi naman siya kapos. Sadyang nasa kanyang ugali ang manamantala ng iba. Kumuha siya ng pakete ng iba at ako ang nagbayad. Dumating ang may-ari ng pakete sa bahay at paulit-ulit akong humingi ng tawad na paluhod pa ako. Mag-ingat ka sa susunod. Nang pagsabihan ko siya pagkatapos, ako pa ang sinigawan niya. Labis akong nainis sa kanya, pero sa huli, hindi naman siya ang tunay kong ina. Kinailangan kong hilingin kay Arthur na kausapin siya, baka makatulong. Nang gabing iyon, sinabi ko kay Arthur ang lahat ng ito. Akala ko susuhayan niya ako. Pero, sa aking pagkagulat, Bakit mo ginagawang malaking isyu? Ito, ang nanay ko ay may maliit na bisyo na hindi niya maalis. Wala naman siyang kinuha na mahalaga. Bakit hindi mo nalang iwanan? At saka, siya, Rin, ay nagtitipid para sa atin, di ba? hindi ko inakala na ang taong kasama ko araw-araw ay may baluktot na pagpapahalaga. Laging nanay mo ang pinapanigan mo. Nagkaroon kami ng malaking away ni Arthur. Para pakalmahin ako, sinigawan niya ang kanyang ina. Siya ang nanay ko. Pagkatapos noon, kami ay nagkaroon ng kapayapaan. Isang araw, sa kasal ng pinsan ni Arthur na si Leo, hinawakan ng biyenan ko ang braso ko at sinabi, tingnan natin ang babaeng ikakasal. Pero di nagtagal matapos kaming bumalik sa banquet hall, wala pang ilang saglit. Nagkagulo ang lahat. Oy, opisyal, may ninakaw sa amin. Sino ang nagulat? Ako, inilagay ko sa cabinet. Nawala ang gintong alahas at singsing na diamante. Walang puso talaga. Magnanakaw ng ganyan? Sana, mahanap nila agad. Itong magnanakaw. Mag-isip kang mabuti. Sino ang lumapit sa cabinet? Noong oras na iyon, sa silid bihisan, wala nang iba. Yung dalawang babae. Yung dalawa lang ang pumasok. Hoy, Chloe. Hoy, hindi pwedeng basta-basta ka na lang mag-akusa ng tao. Ako at ang aking manugang na babae, pareho kaming mabubuting tao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ang mga bag namin. Walang footage ng seguridad sa silid na iyon. Ang pagsuri sa mga bag ang pinakamabilis na paraan. Pero hindi ako magnanakaw. Ang pagsuri lang ng bag ko ng ganun, hindi talaga tama. Shirley, hayaan mo silang suriin din ang bag mo. Hayaan mo silang suriin. Ayan na. Ikaw pala. Hindi ako, sumumpa ako. Alam ko. Galit ka sa anak ko dahil hindi ka binilhan ng gintong kuwintas. Kahit ganoon mo kagusto, hindi pwedeng magnakaw ka na lang. Sumama ka sa amin. Hindi ako. Hindi ko ginawa. Hindi ako. Siya dapat, ang biyenan ko. Ang biyenan ko ang naglagay ng mga bagay sa bag ko. Umayos ka. Pakiusap, kailangan mong maniwala sa akin. Shirley, umayos ka. Kaya ako nakulong ng 8 taon. Pero Arthur, pagkatapos kong makulong, nakahanap ng iba at nagkaanak. Nang makalabas ako, hiniwalayan niya ako agad. Kalimutan ang paghihiganti. Hindi ko man lang nakita ang biyenan ko. Dahil may record kriminal ako para sa pagnanakaw. Tinanggihan ako sa lahat ng trabaho. Kaya napunta ako sa lansangan. Sa kalaunan, sobrang nadepress ako at nabangga ng sasakyan at namatay mismo sa lansangan. Ang pamilya Andrews, wala sa kanila ang mabuti. Hindi ko sila patatawarin kahit isa. Nanay? Anong problema? Nakarinig lang ako ng may kausap. Anong nangyari? Kasalanan mo lahat ito. Ang dami mong binili maghapon. Napakuha mo ako ng maling pakete. At sinigawan pa ako ng iba. Lahat ito ay mga binili ko para sa kanila. Sneakers para kay Arthur. Tissue para sa bahay. Deterhente sa labada. Ibinibigay ko ang lahat sa pamilyang ito. At ano ang makukuha ko? Isang malagim na kamatayan. At ang taas-taas pa ng tingin niya sa sarili. Hindi na ako bibili ng kahit ano. Hayaan mo na lang ang aking biyenan na kleptomaniak na kawin lahat.
Nanay, tama ka. Hindi dapat ako bumili ng marami. Naging sobrang aksaya ako. Isa sa uli ko na ngayon. Uy. Hindi na kailangan isauli ngayon. Basta wag ka nang bumili ng marami sa susunod, okay? Nanay, hindi. Hindi tama iyon. Kung hindi ako bumili ng maraming bagay, hindi ka sana nasigawan. At iyong package station, naglakas loob na kausapin ka ng ganoon. Pupunta ako ngayon para sabihin ang aking saloobin. Uy. Uy. Bumalik na ang anak ko. Ngayon, ako. Mahal? Ngayon ang courier at property management nagkaisa para asarin si nanay. Hindi naman niya intensyon. Iginiit ng courier na ninakaw niya ito. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Huwag kumuha ng maling pakete. Arthur, alam mo na ang nanay mo ay may malagkit na mga kamay at hinahayaan mo lang. Siya, malapit na. Babayaran mo ang halaga ng pagpapabaya mo. Mahal, anong problema? Oy, mahal. Naiwan ko ang dokumento sa bahay. Pwede mo bang dalhin sa opisina? Pero nasa opisina ako ngayon. Bakit hindi mo tawagan ang nanay mo para dalhin iyon? Sige. Magsisimula na ang saya. Salamat, nanay. Sobrang busy ko ngayon. Magpahinga ka sa opisina ko. Sige, magtrabaho ka na. Huwag mo akong alalahanin. Alam ko lang na manager ang anak ko sa Tantang. Hindi ko alam na maganda pala ang kalagayan niya. Magpapakitang gilas ako sa harap ng mga dating kaibigan ko. Ang ganda ng mga gamit. Bakit hindi kunin? Magandang araw ngayon. Lahat ng hinihiling ko ay matutupad. Ang saya ni nanay ngayon. Masaya ako. Haha. Sige, tumawa ka. Hindi ka na matatawa mamaya. Anak? Bumalik na ang anak ko. Nanay, buong buhay mo, laging may bisyo kang magnakaw. Hindi ka pa rin magbabago, di ba? Ano? Anong pinagsasabi mo? Arthur, kaya alam mo, nagnanakaw ang nanay mo. Ngayong nangyayari sa iyo, sa wakas ay nararamdaman mo ang sakit. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamasama ay darating pa. Tisk, Arthur, ang lakas ng loob mong kausapin ang iyong ina ng ganyan? Ano bang ninakaw ko? Bakit ka sumisigaw sa akin? Nagre-rebelde ka ba sa akin? May kapal ka ng mukha na magtanong kung ano ang ninakaw mo. Binuksan mo ang refrigerator ng kumpanya at ninakaw ang gatas ng ina? Para saan? Nagkukulang ba ako sa pagkain o damit mo? Nagkukulang ba ako? Ako. Hindi ko ginawa. Nahuli ka ng footage ng seguridad at itinatanggi mo pa rin, ha? Ikaw, TSK. Nako, may magnanakaw sa opisina. Ninakaw lahat ng inumin natin. Suriin ang footage ngayon. Kailangan nating hanapin ang magnanakaw na ito. Gino Andrews, nakuha na namin ang footage. Narito na. Mukhang ito ang nanay ni Ginoo Andrews. Nanay ni Ginoo Andrews? Bakit naman niya ninakaw ang gatas ng ina ni Ginang Carter? Bastos lang siya. Pinaghirapan niya ng husto upang makakuha ng gatas para sa kanyang sanggol. At ngayon ubos na ang pagkain ng sanggol. Napakasama nun. Ginang Carter. Kasalanan ng nanay ko lahat. Para sa mga nawala. Babayaran ko kayo ng buo. Para sa kanya. Kaunting gatas lang ng ina. Pero hindi ko maintindihan. Ginoo Andrews, bangkarote ka ba? Paano nagnakaw ng gatas ng ina ang nanay mo? Hehehe. Lahat naman kumukuha. Bakit hindi ako? Tsk. Hindi naman malaking bagay. Mga inumin at gatas lang naman. Hindi naman mahalaga ang mga yon.
Ang nanay mo ay subukan lang magdala ng magagandang bagay pa uwi para sa iyo. Oo, mahal. Si nanay talaga, matigas ang ulo. Hindi siya magbabago ng isang gabi lang. At saka, dinala niya lahat ng mga bagay na iyon para sa amo mo. Yang amo mo. Siya nga pala, nag-iingat siya ng sarili niyang gatas sa opisina. Wala man lang hiya. At isa pa, tagapamahala ka. Ang pagkuha ng bagay mula sa kanya ay pagpapakita ng respeto sa kanya. Bakit ka magbabayad? Kailan ba naging uso ang amo na magbayad ng kompensasyon sa empleyado? Nagnanakaw ka at sa tingin mo tama ka? Ikaw. Bakit kailangan kong mapunta sa isang inang katulad mo? Anak, huwag mong saktan ang sarili mo. Aray. Anak, tigilan mo na ang pagsuntok sa sarili mo. Tigil. Hindi na ako magnanakaw muli. Anak. Ilang araw na. Hindi ka pa ba tapos diyan? Balak mo bang magalit sa amin habang buhay? Dahil nagpasya ka na huwag kaming pansinin, lalabas kami ng nanay mo at lalayo sa'yo. Kapag kumalma ka na, babalik kami. Bahala kayo. Pumunta kayo kahit saan. Tatay, pupunta ba kayo sa isang biyahe? Magpapadala ako sa inyo ng pera. Magandang pagkakataon ito para makapagpahinga. Si Shirley talaga, maalalahanin. Gamit ang bank card ni Arthur. Siyempre, maalalahanin ako. Ayaw kong lumabas. Nanay, samantalahin mo itong pagkakataon na mawala ng ilang araw. Huwag kang magluto para sa kanya. Siguradong mamimiss ka ni Arthur. Pagkatapos, kakausapin ko siya at malalampasan niya ito. Nanay, pumunta ka na at magsaya. Ako na ang bahala sa lahat. Sige, pupunta kami ng ilang araw. Babalik kami agad. I-book ko ang mga flight ninyo. Sa wakas, payapa at tahimik na. Arthur, masyado kang maaga nagdiriwang. Ginang Davis, ako si Opisyal Wang mula sa tanggapan ng seguridad ng paliparan. Ang iyong biyenan ay nagnakaw ng isang mamahaling relo sa paliparan. Hindi sumasagot ang asawa mo sa telepono. Pwede ka bang pumunta at asikasuhin ito? Sige, pupunta ako agad. Mahal kong biyanan, hindi mo talaga ako binigo. Ang pagnanakaw ng nanay ko ay isang bagay. Ngayon pati tatay ko ay nagnanakaw din. Ano? Talaga? Tumawag lang ang tanggapan ng seguridad at sinabing nagnakaw si tatay ng relo. Akala ko panloloko lang. Totoo, sobra akong sawa. Sa tingin nila, ang pagnanakaw ng gatas ng ina sa kumpanya noong nakaraan ay hindi nakakahiya. O ano? Kumalma ka muna. Nangyari na iyan. Aasikasuhin natin iyan. Kung tutuusin, sa mga magulang na ganito, wala tayong magagawa. Mag-usap na lang tayo kapag nagkita tayo. Gusto kong makita kung ano talaga ang ginagawa nila. Hoy, mahal, pumunta muna tayo sa tanggapan ng seguridad ng paliparan. Ang magnanakaw ay palaging aking mahal na biyenan. At ang biyenan kong lalaki? Siya lang ang inilagay niyang scapegoat. Biyenan, magaling ka pa rin sa pagpapaako ng sisi sa iba. Sa pagkakataong ito, sana hindi mo ako biguin sa aking inaasahan. Hayaan mo akong manood ng magandang eksena. Kayong dalawa ay mukhang sosyal, pero hindi ko inaasahan na magnanakaw pala kayo. Nagnanakaw sa edad ninyo, hindi ba kayo nahihiya? Huwag mo akong maling akusahan. Wala akong ninakaw. Hindi nagnakaw. Tumakbo ba ang relo ko para mapunta sa'yo? Akala ko ayaw mo na iyon. Dahil gusto mo, ibabalik ko na lang. Iyon lang naman. Malaking bagay ba iyon? Hindi, kalimutan na. Itatapon ko na lang iyon sa basurahan, hindi ilalagay sa lalagyan ng seguridad. Ma'am, ito ay relo na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso, isang luxury brand na relo, at sinasabi mong nahanap mo lang iyon. Iniisip mo bang tanga ako? Akala ko tulad ng dati, nagnanakaw lang ng maliit. Pero hindi ko inaasahan na malaki pala ang kanyang nagawa. Biyenan, sa pagkakataong ito, talagang mali ang iyong napagtripan. Oy, anak, dumating ka na sa wakas nang blackmail sa akin ng lalaking ito. Sabi niya, ang kanyang sira-sirang relo ay mahigit 40,000 piso. Opisyal, ano ba ang nangyayari? Halika rito. Tingnan ninyo mismo ang footage ng seguridad. Pakilagay ang lahat ng elektronikong gamit sa lalagyan.
Tigilan mo na ang pagpapaliban. Ano ang ginagawa mo? Tara na. Hoy, nasaan ang relo ko? Kakatanggal ko lang nito at inilagay sa lalagyan. Nawala na. Ang relong ito ay nagkakahalaga ng 40,000 piso. Ang paliparan ninyo ay kailangang magbigay sa akin ng paliwanag. Ginoo, huminahon po kayo. Tutulungan ka naming hanapin ito. Gino, ano ito? Ilabas mo at tingnan namin. Wala naman. Inilabas ko na ang lahat. Kaya pala nawawala ang relo ko. Lumabas na ninakaw pala ng magnanakaw na ito. Ah, ako. Arthur, noon, wala kang pakialam sa kahit ano. Wala kang pakialam sa kahit anong bagay. Pero ngayon, gusto kong makita kung paano mo lilinisin ang gulo nila. Mahal, kausapin mo sila ng maayos. Kung magkakaroon ng record kriminal ang iyong mga magulang, paano makakakuha ng trabaho sa gobyerno ang mga anak natin? $40,000, sapat na iyon para makulong. Martha, sa pagkakataong ito, hindi ka makakatakas. Pare, lumabas tayo at mag-usap. Pakiusap. Humingi ka lang ng tawad ng maayos, at dahil matanda ka na, baka hindi ka nila kasuhan. Kung hindi, kung igiit ng may-ari na kasuhan ka, ikaw ay tiyak na makukulong. Pero wala akong ninakaw. Bakit kailangan kong humingi ng tawad? Tumahimik ka. Hanggang ngayon, itinatanggi mo pa rin. Dahil ang kamay na ito ay tila hindi matanggal ang ugali nitong magnakaw, puputulin ko ito ngayon. Pakawalan mo ako. Opisyal, siya ang nagnakaw. Humingi ka na lang ng tawad ng maayos. Wala akong ninakaw. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw, paano mo nagawang saktan ako? Papatayin kita ngayon para hindi ka na magnakaw muli. Tulong! Pinapatay niya ako. Opisyal, tulong! Martha, nakikita kang sinasaktan. Sobrang saya ko. Pero, ito pa lamang ang simula. Pinapatay niya ako. Ito ang tanggapan ng seguridad ng paliparan, hindi ang iyong sala. Hoy, tatay. Matandang hangal. Tatay, hindi sinasadya ni nanay iyon. At ang ginawa niya ay para sa ikabubuti mo. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsasama, paano magagawa ng isang relo na mag-away kayo ng ganito? Ang mga salitang minsan mong sinabi sa akin. Ngayon, ibinabalik ko lahat sa iyo. Ang aking Shirley ay talagang pinakamahusay. Kung hindi dahil sa iyong edad, hindi ko pipirmahan ang kasunduang ito. At ngayon, sasabihin ko na lang na hindi lang talaga araw ko. Pero talagang hindi ko maintindihan kung paano. Mga taong tulad ninyong dalawa ay nakapagpalaki ng napakabuting anak. Ang buong bagay na ito ay kasalanan ng aking ina. Kaya tingnan mo. Tungkol sa kasunduang ito. Sinabi ko sa iyo na magiging maayos, ang aking anak ay kahanga-hanga. At ngayon, nalutas na lahat, di ba? Oy, anak? Anak? Ayos na, di ba? Bakit galit ka pa rin sa akin? Kung hindi mo maaalis ang masamang bisyong ito, umalis ka na sa bahay na ito. Kung hindi mo babaguhin ang masamang ugali na yan, nasa iyo. Pagkatapos ay lumabas ka sa bahay na ito. Gusto mo bang patayin ang sarili mong ina? Ikaw na walang utang na loob na anak? Alam mo ba kung magkano ang binayad ko? 40,000 piso. Buong 40,000 piso. Mahal, paano naman naging ganito kalaki? Hindi mo ba ibinalik sa kanya ang relo? Ano pa ba ang magagawa ko? Gusto mo bang ipabilanggo ko siya? Ang gusto ko lang ay mabawi ito para maisuot mo.
Hindi mo pinapahalagahan. Sige, pero sinisigawan mo ako? Walang kabuluhan ang pagpapalaki ko sa iyo. Pareho lagi ang dahilan para sa ikabubuti ng anak, pero hakbang-hakbang mo siyang ipinapahamak. Mahal, si nanay ay ganyang uri ng tao at hindi siya magbabago sa isang gabi. Kaya dahil naayos na ang usapin na walang record kriminal, basta hindi ito makakaapekto sa bata, ang ating pamilya ay mabubuhay ng payapa. Madali para sa'yo na sabihin. Iyon ay 40,000 piso, hindi 4 na piso. Kaya sa tingin mo ang pagbabayad ng pera ay gagawing maayos ang lahat? Hindi ba nila sinabi, kung magbabayad ka, hindi ka makukulong? Ano sa tingin mo? Ang 40,000 piso ay para lang sa liham ng pagbabawas ng parusa para mas mababang sentensya. Mahal, makukulong ba talaga si nanay? Kung may record criminal siya, paano makakakuha ng trabaho sa gobyerno ang anak natin? Huwag ka munang mag-alala. Pupunta ako sa kaibigan kong abogado. Baka may paraan pa. Baka, pero hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang kinabukasan ng anak ko. Kasalanan mo lahat ito. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ano na ang gagawin niya ngayon? Oh, bitawan mo ako. Bitaw. Bitawan mo ako? Bakit kayo nakatayo diyan? Alisin ninyo itong baliw na matanda sa akin. Arthur, ikaw na ang bahala. Ang anak ko, hindi maaaring magkaroon ng lola na may record criminal. Kung hindi mo maaayos, magdidibosyo tayo. Mahal, Anak, ayokong makulong. Makaisip ka ng paraan. Talagang wala akong ninakaw. wala akong magagawa. Makukulong ka. Anak. Ay naku, tapos na. Wala na akong pag-asa. Sinisikap niya akong takutin. Ako ang kanyang tunay na ina. Hindi niya ako iiwan. Anak, may darating. Ginoong Andrews, inaresto namin ang iyong ina. Dalhin ninyo siya. Anak, akala ko sinabi mong ibinaba na. Bakit ang mga pulis pumupunta pa rin sa bahay? Pinaghihinalaan kang nagnakaw. Inaresto ka. Anak, hindi ka maaaring manahimik lang. Ako ang iyong tunay na ina. Kung malaman ni Shirley na wala kang puso at binigyan mo ako ng record criminal, tiyak na didiborsyuhan ka niya. Ay nako, anak. Mahal. Huwag mo akong hiwalayan. Gusto ko lang, turuang leksyon ng aking ina. Para maputol ang kanyang ugaling magnakaw. Mahalaga sa iyo ang nanay mo. Pero ano ang tungkol sa ating anak? Ito ay sumisira sa kanyang kinabukasan. Marami pang iba para sa bata kaysa sa pagkuha ng trabaho sa gobyerno. Ako ang magbibigay daan para sa kanya. Ngunit kung hindi magbago ang nanay ko, natatakot ako na siya ay mauuwi sa mas malaking gulo. Ang isang lalaking makasarili at malamig tulad mo ba talagang karapat-dapat na magkaroon ng aking anak? Perpekto? Gagawin kong ang pamilya Andrews magpakailanmang ikiling ang kanilang mga ulo sa kahihiyan? Mahal, huwag kang mag-alala. Patatagiin ko ang aking pagsisikap para makamit ang magandang kinabukasan para sa ating anak. Okay. Nawala mo na ang 40,000 piso. Paano ka makapangako ng magandang kinabukasan? Ibig kong sabihin, ang bata, hindi pa siya ipinanganak, kaya bakit ka nag-aalala sa kanya? Nasabi ko na lahat ng magagandang bagay na kaya ko, at nag-aalburoto ka pa rin. Teka, hindi mo ba naisip na sapat na ang stress ko, ha? Hindi mo man lang bibigyan daan ng bata, sila talaga ay pare-pareho. Kung gusto mo, walang hiwalayan, pero ang kapalaran ng aking biyenan ay mas magiging malala. See? Pero kung gagawin ulit ng nanay mo iyon, tama na ang pakikialam ko. Dahil nagbayad si Arthur ng 40,000 piso at nakakuha ng liham ng kapatawaran, ang aking biyenan ay sinentensiyahan lamang ng 3 buwan. Pero ngayon, ang araw na siya ay magnanakaw ng gintong alahas ng nobya. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong siya ay masira.
Naku, 3 buwan na. Galit pa rin sa akin si Arthur. Ayaw man lang akong kausapin. Nanay, siya mismo ang nagsuplong sa'yo. Hindi niya mapababa ang kanyang pride. Kung hindi, hilingin mo sa mga tiya na tulungan kang kausapin siya. Talaga ba? Sige, pupunta ako doon. Hi, Hoy, Martha. Ang sarap ng buhay mo ngayon. Bakit ang haba ng mukha mo? ipinanganak ko isang walang utang na loob. Ang gusto ko lang ay ang kabutihan para sa kanya. Pero hindi niya iyon pinapahalagahan. Dapat sana nakinig ako sa'yo. Nagkaroon pa ng maraming anak para hindi ko na kailangan harapin ang kanyang malamig na tingin araw-araw. Anong nangyari? Nasa paliparan ako at may nakitang gamit ng iba. Inakusahan nila akong magnanakaw. Hindi niya ako pinaniwalaan. Naniwala siya sa ibang tao. Hindi lang siya nagsimulang manira ng mga bagay sa bahay, kundi pati ako'y hindi na pinapansin. Oy, Paano naman si Arthur na? Walang katwiran. Naniniwala siya kahit ano. Sabihin ng kahit sino. Arthur. Hindi naman si Tita Betty ang dapat mag-lecture. Ngunit kahit anong ginawa ng nanay mo, siya pa rin ang nanay mo. Paano mo siya nagawang atakihin? At binigyan mo siya ng hindi pagpansin? Eksakto. Humingi ka ng tawad sa nanay mo ngayon din. Ngayon ang kasal ni Leo. Pag-usapan natin ito, sa bahay. Huwag kang magdulot ng gulo, sa labas. alam mo naman nakasal ni Leo. Dahil maraming tao ang nanonood ngayon, ganyan ka ba makipag-usap sa iyong ina? Sa puso mo, ina mo pa rin ba ako? Ina mo ba ako o hindi? Tama na, tapos ka na ba? Arthur, ano ang ginagawa mo? Sa pagitan ng mag-ina, walang bagay na magdamagang sama ng loob. Sobra ka na. Paano mo nagawang ganyanin ang nanay mo? Para linisin ang iyong kalat. Inubos ko lahat ng aking ipon para takpan ito. Kung patuloy kang gagawa ng gulo, sa labas ulit. Itatakwil. Kita. Hoy Chloe, Chloe. Ang anak ko ay hindi ako pinapansin. Malamang dahil ginastos ko ang pera niya. Babawi ako sa kanya. Tiyak na matutuwa siya. Darating. Shirley, pumunta tayo sa silid-bihisan at makita si Chloe. Ang stylist na inupahan niya ay sikat na sikat. Gawa tayo ng appointment para sa iyo, para magpa-photoshoot ka rin. Ang pag-book ng stylist ay isang dahilan. Gusto mo lang akong gawing scapegoat. Hindi mo mababago ang iyong mga ugali. Nanay, masakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Oy, nahihilo sa tamang oras. Puro dahilan. Oh, mayaman na tayo. Ngayon, tiyak na matutuwa ang anak ko. Shirley. Shirley. Kapag wala ako ngayon, sino ang aakuin ng kasalanan mo? Hoy, Martha, umupo ka. Malapit na dumating si Chloe para magbigay ng toast sa atin. Kayong dalawa, nakita niyo ba si Shirley? Sino ang tumawag sa pulisya? Ako, ang gintong alahas na iniwan ko sa cabinet at ang singsing ay nawawala. Mag-isip ng mabuti. Sino ang lumapit sa cabinet? Sa oras na iyon, walang ibang tao sa silid-bihisan. Tingnan natin ang footage ng seguridad. Ma'am, ikaw at lahat ng iba dito, hindi maaaring umalis. Mangyaring makipagtulungan sa aming investigasyon. Parehong lumang kaartehan. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo ito gagawin.
Hoy, tingnan ko, tingnan ko. Gawa ito ng AI. Hoy, paano mo magagamit ang peking bagay bilang ebidensya? Ma'am, ikaw ay sadyang sumisira ng ebidensya. Nadulas ako, hindi ko nahawakan ng maayos. Gawa ba ito ng AI? Ang mga opisyal ang magpapasya niyan? Pero ikaw, sa mismong sandaling iyon nadulas at ibinagsak ang tablet. Tita Martha, sino sa iyo ang magnanakaw na iyon para protektahan mo sila ng ganito? O ikaw ba ay magbabayad sa akin para dyan? Hindi ako nagnakaw sa iyo. Bakit ako magbabayad sa iyo? Nanay, ano ang nangyayari dito? Hindi ito talagang nauugnay sa'yo, di ba? Hindi ko ginawa iyon. Sa palagay ko, mali ang inaakusahan nila. Hindi ko kaya na binubuli nila ang mga tao gamit ang kanilang kapangyarihan. Ma'am, ito ay footage ng seguridad. Walang sino man ang maaaring makialam dito ng ganoon kabilis. Kung patuloy kang humahad lang sa hustisya, dadalhin kita sa istasyon. Kumuha ng ibang kopya ng footage. Oh, nanay, bakit ang dami mong pawis? Kinakabahan ka ba? Punasan mo. Okay lang, kung inosente ka, wala kang dapat katakutan. Wala kang ninakaw. Huwag magpanik. Hindi ko kailangan ng pekeng pag-aalala mo. Aray? Hoy, bakit ako nahihilo? Oh, hindi na ako makatayo. Uuwi na ako. Hoy, Nanay, nahihilo ka? Paano kita papayagan umuwing mag-isa? Tatawag ako ng 911 ngayon din. bakit tatawag ng 911? Mababa ang asukal ko sa dugo. Huwag mong gawing malaking bagay. Umalis ka sa harap ko. Ma'am, bago namin maayos ito, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ako nagnakaw. Bakit hindi ako pwedeng umalis? Dahil ang footage na ito ay nagpapatunay, ikaw ang magnanakaw. Gamit ang footage na ito, mapapatunayan namin na ikaw ang magnanakaw. Nag-fake kayo ng isang security video at ngayon nagfa-fake na naman kayo? Ano bang nagawa ko sa inyo para iset up ako ng ganito? Nanay, pwedeng i-fake ang footage. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Alisin na natin ang laman ng bag at ipakita sa lahat. Patunayang wala tayong kasalanan. Ialis mo ang kamay mo sa bag ko. Oy, Ikaw? Paano naging magnanakaw? Si Shirley. Pero mayaman siya. Sinabi ni Shirley dati na gusto ni Arthur putulin ang kamay niya. Kaya patuloy siya sa pagnanakaw. Hindi siya natututo. Nanay, hindi ba sinabi mo, natitigil ka na sa pagnanakaw? Ano? Ano bang nangyayari dito? anak, kailangan mong maniwala sa akin. Siya ang kasabwat ng iba para i-frame ako. Sa nakaraang buhay ko, siniset up mo ako. Tanga ako at naniwala. Pero sa buhay na ito, mangarap ka. Nanay, ang mga ninakaw ay natagpuan sa bag mo. Bukod pa, kasama ko ang mga kamag-anak sa buong oras. Kahit galit ka sa akin, hindi mo ako pwedeng iset up ng ganito. Tama, si Shirley ay kasama ko sa buong oras. Kaya kung patunayan, para sa kanya. Shirley, ano bang nagawa ko sa iyo para galit na galit ka sa akin at nakikipagsabwatan sa iba para i-frame ako? Nanay, paano mo nasabi yan? I-frame ka? Ano bang makukuha ko dyan? Wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit kita sasaktan? Martha, pwede mong sabihin ang gusto mo, pero huwag kang magsalita ng walang katuturan. Tama, Martha. Si Shirley ay kasama namin sa buong oras. Hindi siya nawala sa paningin namin. Pero ikaw, pumunta ka sa banyo at nawala. Kayo lahat ay nagkakaisa laban sa akin. Tama na, nanay. Hindi pa ba sapat ang hiya na idinulot mo, ha? Hoy, Leo. Tungkol sa ngayon, pasensya na talaga, Leo. Itong gintong alahas, at ang singsing na diamante, magkano? Babayaran kita ng buong presyo. Hindi ito tungkol sa pera. Arthur, ikakasal ako ngayon. Leo, gawin mo para kay Tito George, pakisuyo. Si Tita Martha mo, wala siyang masamang balak. Paano kung ganito? Babayaran kita ng doble. Okay lang ba? Ipinagtatanggol mo pa siya? Ayun na, ang magkakapareho, magkakasama. Leo, ngayon ang kasal mo, isang magandang araw. Huwag mong hayaang masira ang iyong araw. Sabi ko sa'yo, sige, magpakasal ka muna. Tungkol naman sa nanay ko, pagkatapos ng kasal mo, magpapasya kami kung makukulong siya o magbabayad. Shirley, dahil napakamakatwiran mo, sige, gagawin namin ang gusto mo. Wala naman akong ninakaw. Kahit anong bayad mo,
mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makulong. Hindi ako makukulong. Kung ipagpapatuloy mo ito, ipapakuha ko sila para kunin ka ngayon din. Opisyal, pasensya na sa abala. Pagkatapos ng kasal, ayusin namin ito sa istasyon. Pagkatapos, hihintayin namin hanggang matapos ang kasal mo at babalik kami. Pero ikaw ang suspek. Kung susubukan mong tumakas, maglalabas ako ng warrant of arrest para sa iyo. Pagkatapos ng kasal nila, pupunta tayo sa munisipyo at magdidiborsyo. Ayaw ko ng diborsyo. Tapos na. Tapos na. Mahal, Ha, nanay. Nanay, anong ginagawa mo? Nanay, wag mo akong takutin. Nanay, Hoy, Martha, anong ginagawa mo? nanay, Dali. nanay, wag mo akong takutin. Nanay, dali, tumawag ng 911. Dali, nanay. Nagpapakabiktima. Ang galing mo umarte. Pero, nagbibigti sa kasal ng iba. Kahit hindi ka mamatay, malalagot ka pa rin. Shirley, ikaw. Tigilan mo na ang pagsigaw. Walang tao dito. Kahit na may tao, wala naman silang pakialam sa'yo. Shirley, kinuha mo ba ang alahas sa bag ko? Ano naman kung ginawa ko? Gusto mo talagang magnakaw at gusto mo ng atensyon. Binigyan kita ng tulong. Anong masama doon? Masama kang babae, ako'y. Papatayin kita. Nanay, Papatayin kita. nanay. Aray, nanay. Anong ginagawa mo, nanay? Nako, Mahal, wag mong sisihin si nanay. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat binuksan ang bag niya. Sinungaling. Ang mapagkunwari mo? Nanay, kung gagaan ang loob mo, gawin mo ang gusto mo. Pagpupunit-punitin kita. nanay. Gusto mo bang ang ating pamilya ay mabuwag bago ka masiyahan? Hindi mo alam? Ito ay ang kanyang pag-arte. Nanay, Sa tingin ko, wala ka na sa katinuan. Tara, sumama ka sa akin ngayon na sa munisipyo para hiwalayan. Hindi, ayaw kong hiwalayan. Tatay, pakiusap. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng taon na si nanay ay nagsumika para sa pamilyang ito, Manahimik ka, Shirley. Nagsumikap, parang nagnanakaw, di ba? Ang pagkawala ng 40,000 piso ay hindi sapat? Gusto mo ba ang ating anak ipagsapalaran din ang kanyang buhay? Ang kasal na ito dapat matapos. Umalis ka sa daan ko. Huwag kang lalapit sa akin o magpapakamatay ako sa harap mo. nanay, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ka ba pwedeng maging normal, nanay? Ikaw? Maliban kung ipapangako mo sa akin na hindi ako makukulong at hindi ako hihiwalayan. Sige, bawat isa sa inyo walang pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Yun ba yun? Ako. Magpapakamatay ako. Ayoko nang mabuhay. Nanay, sige, ipinapangako ko sa'yo. Tungkol kay Leo, ako na ang bahala. Sige, Ikaw? mahal na biyenan, nagdiriwang ka masyado ng maaga. Ang totoong palabas ay darating pa. Nanay, tingnan mo kung sino ang dinala ko para makita ka. Susan, bakit hindi mo ako pinagbigyan alam para makapunta ako at sunduin ka? Tinawag ako ni Shirley at sinabi niyang, mismo ako, kaya naisipan kitang sorpresahin. Ang manugang mong babae ay tunay na kayamanan, napakaswerte mo. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinagpaplanuhan niya? Oh, tara, umupo ka. Wala ba si George sa bahay? Oh, siya? Gusto na niya ng divorce kamakailan. Iniiwasan niya ako. Si Susan ay mahilig manlandi ng matatandang lalaki. Sinaksak sa likod ng sarili kong kapatid. Tingnan mo kung kaya mong tanggapin. Naku, hindi ninyo alam. Ang manugang kong babae ay talagang hindi tapat. Araw-araw siyang nagbibihis ng napaka-flashy. At hindi ko alam kung sino ang sinusubukan niyang akitin. Hindi siya ganoon sa paningin ko. Hindi ka dapat humusga sa itsura.
Kung hindi dahil sa kabaitan ng anak ko, sino pa ang gugustuhin siya? Hindi ko inaasahan na ang manugang mong babae ay ganoong uri ng tao. Sa nakaraang buhay ko, kung hindi ka laging nagkakalat ng chismis tungkol sa akin, hindi ako mauuwi sa wala nang naniniwala sa akin kapag may nangyari. Martha, nandyan na ang karma mo. Nanay, may mali. Ano na naman ang nangyari? Tigilan mo ang pagiging maingay? Masamang tao. Papatayin ko sila. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Bibilang ako hanggang 3. Lumabas ka dyan ngayon. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto. Nanay, ang susi. Sino ang nagpapasok sa iyo? Umalis ka. Pinagkanulo mo ako. Lalabanan kita. Pinapagalitan lang niya ang manugang niya dahil hindi tapat. Sila pala ang magulo. Tapos ka na ba? Martha, tingnan mo ang sarili mo. Kalimutan mo na si George. Kahit ako, hindi na kita matiis. Itago mo na lang sa pamilya. Hiwalayan mo na siya. Pakiusap, akin na lang siya. Ba, Susan, wala kang hiya. Ako ang tunay mong kapatid na babae. Siya ang tunay mong bayaw. Sino ba ang walang hiya dito? Nagnanakaw ka sa mga tao at pinapaako mo kay George ang sisi. At matigas ang ulo mong ayaw makipaghiwalay. Kanina may nagsabi na siya na huling nagnanakaw. Akala ko chismis lang. Pero totoo pala. Lumayo na tayo sa kanya mula ngayon. Hindi natin siya pwedeng hayaang magnakaw sa atin. Kami naman, yung ipon natin, hindi namin kayang mawala iyon. Pakialam mo ang sarili mong buhay. Umalis ka na. Nanay, paano mo nagawang saktan ng kapitbahay na babae? Saktan sila? Kailangan ulit ni Arthur humingi ng tawad. Umalis ka sa harapan ko. Martha, sa ganiyang ugali, hindi nakapagtataka na ayaw ka ni George. Ikaw, ninakaw mo ang asawa ko. At may kapal ka pang magpakabanal. Sasampalin ko. Sasampalin niyang bibig mo. Aray, Papatayin kita. George, iligtas mo ako. Hilahin mo itong babae sa akin. Oo, Papatayin kita. oo. Biyanan, ang galing mo naman makipag-away. Sana tuloy-tuloy mo iyan. Lumayo ka, ah? Ah, George. George. Doktor, kumusta ang tatay ko? Ang tatay mo ay may pagdurugo sa utak. Na-stroke siya. Kahit pag gumaling siya, hindi na siya makakalakad. Nasa wheelchair na siya. Ano? Paralyzed. Ikaw, matandang hakluban. Hindi ka man lang makatayo. At ngayon ako pa mag-aalaga sa iyo. Pa, ang hassle. Martha. George. Tapos na siya. Kanina kayo ay naglalambingan. Ngayong may nangyari, makikita mo kung sino ang mabuti at masama, di ba? Pa, hindi ka panipaniwala? Nanay, pwede bang tumahimik ka na? Kung ganito ang kalagayan ni tatay, kung lalo mo siyang iistorbo, ano ang gagawin ni Arthur? Tumahimik ka. Shally, kung hindi mo ako nilagpasan at dinala siya rito, hindi sana nangyari ang gulo na ito. Nanay, dinala ko si Susan dito para samahan ka. Paano ko malalaman? Huwag kang magpanggap para sa akin. Shirley, ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, hindi ba? Shirley, pinlano mo lahat ito ng maaga, hindi ba? Mahal, dinala ko si Susan dito para sa ikabubuti ni nanay, para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Bakit laging binabaliktad ang mga salita ko? Kung talaga hindi niya ako gusto, aalis na lang ako. Shirley, Shirley, Shirley. Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapanggap siya para sa ikabubuti mo. Nagpapanggap. Nanay, kung hindi ka nagnanakaw, sa labas at sinira ang puso ni tatay. Maghanap ba siya ng ibang aliwan? Sarili kong anak hindi pumanig sa akin.
Ano pang saysay ang mabuhay? Tigilan mo ako sa pananakot gamit ang iyong drama. Walang utang na loob. Pinalaki kita ng buong dugo, pawis at luha. At ganito mo ako tratuhin? Walang katwiran. Ano ang tinitingnan mo? Bakit mo ako dinala dito? Nanay? Noong isang araw, mali ako. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon para guluhin ka. Ngayon, inimbita kita kumanta ng karaoke. At mamaya, isasama kita bumili ng malaking gintong pulseras. Huwag ka nang magalit, okay? Akala mo dadalhin mo ako kumanta at bibigyan mo ako ng pulseras. Mapapatawad kita? Bibigyan kita ng ilan pang gintong pulseras mamaya. Mabuti naman. Ginoo Luis, pakiasikasuhin. Ang bagay na ito, para sa amin. Oh, si. Tara. Tara. Alagaan mong mabuti si Ginoo Luis, at pupunta ako sa banyo. Okay, sige, Ginang Carter, huwag kang mag-alala. Nanay, tingnan mo ang bag na iyon. Nagkakahalaga iyan ng mahigit 4,000 piso. Iyan ay isang alindog. Kung si Arthur ay hindi sira ngayon, siguradong bibili ako sa iyo ng isa pang bag. Ang pagdadala niyan ay magiging isang simbolo ng estado. Huwag kang magsabi ng ganyan. Ang anak ko ay napakahusay. Tiyak na siya ay makukuha muli ang perang iyon. Tama ka. Ikaw muna ang pumasok. Pupunta ako sa banyo. Okay, nanay. Ang banyong ito walang kamera, kaya hindi nila ako mahuhuli. Alindog! Nasaan ang bag ko? Walang hiya. Arthur, niloloko mo ako. Gusto ko ng diborsyo. Oh, ano ba? Nasa hapunan ng negosyo ako. Huwag mo akong lokohin. Anong hapunan ng negosyo na kailangan mong kasama ang isang babae at maghalikan dito? Ngayon nakikita ko, naglolokohan lang kayo. Gino Andrews, sa palagay ko dapat mo munang ayusin ang mga bagay-bagay sa pamilya mo. Saka tayo mag-uusap tungkol sa negosyo. Hindi, teka. Akala mo makakaalis ka? Inaagaw mo ang asawa ko at nagloloko kayo dito? Tatawagan ko ang pulis? Shirley, nasan ka? Nandito ako. Hindi. Ginoo Luis, hayaan mo munang ayusin ko ito. MMHMM. Tara na. Aray, ay, ang likod ko. Oh. Nanay, ano ang ginagawa mo dito? Hoy, ang bag ko iyan. Bakit ang bag ko ay nasa iyo? Bakit ang bag ko ay nasa iyo? Nanay, hindi mo ba sinabing hindi ka nagnanakaw? Bakit ka pa nagnanakaw? Hindi ko ninakaw iyon. Pumunta ako sa banyo. Nakita ko ang bag na ito na nasa lababo at walang tao sa paligid. Akala ko, Ginang Carter. Ang ibig sabihin ng nanay ko ay, sa ganoong kamahal na bag, na naiwan doon na walang bantay, malamang nakalimutan ito ng may-ari. Gusto niyang kunin ito at ibalik sa may-ari. oo, tama. Iyon din ang ibig kong sabihin. Galing mo namang magtakip. Imposible. Ibalik sa may-ari? Sa tingin ko siya sinadya niyang nakawin iyon. Tumahimik ka. Aling mata mo ang nakakita sa akin na nagnakaw ng bag? Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi ka humingi ng tawad, pupunitin ko ang bibig mo. Nanay, sinasabi mo pa rin hindi ka nagnakaw? Arthur, tingnan mo. Walang footage ng seguridad sa banyo, kaya hindi nila ako mahuhuli. Alindog? Ito ay peke.
Binago ito. May nagtatangkang ipahamak ako. Nanay, matandang babae ka. Sino ang magtatakda sa iyo? Bakit mo dinala ang nanay mo rito para mapahiya ka? Makikipag-usap ako sa iyo mamaya. Ginoo Luis, Ginang Carter, kung ano ang ina, gayon din ang anak. Kung ang nanay niya ay magnanakaw, gaano kabuti kaya ang lalaking ito? Ang pagkuha ng tulad niya, talaga akong nag-aalala. Hoy, hindi. Ginoo Luis. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hoy, makinig ka! Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano? Ang ebidensya ay nandito. Anong hindi pagkakaintindihan? Hindi ka pupunta kahit saan. Tinadala mo ang asawa ko para magloko. Tinawagan ko na ang pulisya. Hayaan ng pulisya ang humawak nito. Sige, kaya sinusubukan mo akong dayain, ha? Kung babagsak ako, wala sa inyo ang makakalabas ng madali. Ginoo Luis, kasalanan ko ito, aminado ako. Pakiusap, huwag kang magalit, aasikasuhin ko ito ngayon din. Arthur, tanggal ka na. Anong karapatan mong tanggalin ang anak ko? Ang anak ko ay napakahusay. Pangahas ka para tanggalin ang anak ko. Idedemanda kita. Nanay, pakiusap, tumigil ka. Sa tingin mo ba ang mga bagay ay hindi sapat na magulo? Arthur, hindi mo na kaya ito? Paano pa kaya sa huli? Paano ka makakaya? Ginang Carter. Lahat ito ay kasalanan ko. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong ang pagpirma ay magiging maayos. Okay. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginoo Luis? Nanay mo ay nagnakaw ng isang bagay. Asawa mo na ang tumawag sa pulisya. Kaya sabihin mo sa akin, paano natin ito aayusin? Paano natin maisasara ang deal? Shirley, tawagan mo sila ngayon. Sabihin mo sa pulisya na ito ay hindi pagkakaintindihan. Sabihin mo sa kanila na huwag pumunta. Maaari ko silang tawagan. Pero una, pumayag kang hiwalayan ako. Shirley, pwede bang tumigil ka sa panggugulo ng mga bagay? Kaya ako ang masama? Gumagawa ka ng masasamang bagay. Ang nanay mo, hindi tumitigil sa pagnanakaw. Ang tatay mo, na-stroke dahil sa kanyang pandaraya. Bakit ko dapat patuloy na makasama ka? Sige. Ayaw mo akong kasama. Sige. Ikaw, bakit mo kailangang sabihin dito sa labas? Sabihin mo lang oo o hindi. Kung hindi, kapag dumating ang opisyal, hindi magiging madali ang mga bagay. Tawagan ang opisyal. Gusto mong palakihin ito? Walang magiging madali. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Ipinapangako ko. Ngayon kailangan ko. Pakalmayan sina Shirley at Ginoo Luis. Kung hindi, si Ginoo Luis na sunod sa niya rin sa asawa, papatayin ako sigurado. Okay. Bilisan mo at tawagan para kanselahin, ha? Nakalimutan ko. Hindi ko pa tinatawagan ng opisyal. Ikaw? Kayo, niloloko niyo ba ako? Sige. Hindi. Ginoo Luis. Arthur, noong nakaraan, ninakaw ng nanay mo ang gatas ng ina ko, pinabayaan ko iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ninakaw ang bag ko, sinira rin niya ang deal ng kumpanya. Ang bagay na ito, ipaglalaban ko hanggang dulo. Ginang Carter. Kasalanan ko lahat. Hindi ko sila napigilan. Magkano ang bag na ito? Babayaran ko kayo ng buo. Ang deal. Tiyak na matatapos ko ang deal para sa'yo. Kung hindi ko kaya, puputulan ko ang ulo ko. Hindi ko kailangan ang ulo mo. Kung matalo ang deal, makakatanggap ka ng sulat ng pagpapatigil. Si Arthur ay talagang napakahusay sa pakikipag-ayos ng deal. Hintayin natin hanggang matapos niya. Ginang Carter. Bakit kailangang ang babae ay maging masyadong agresibo? Siguradong ayaw siya ng asawa niya sa bahay. Kaya dito siya nagpapamalas. Pwede bang tumigil ka? Umalis ka. Pareho kayong determinado na sirain ako, hindi ba? Ikaw ang aking sariling laman at dugo. Ako, paanong ako gustong sirain ka? Ang ginawa ko, ito ay para maibsan ang pasanin mo. Kasalanan mo lahat ito. Ano ba ang iniisip mo? Ang sinabi ni Ginoo Luis ay totoo talaga. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang anak ng daga ay laging naguhukay ng butas. Mahal kong biyanan, ang karma para sa iyo at kay Arthur ay nagsisimula pa lang. Nagpaganda-ganda ka. Sinong nilalandi mo? Ngayon, sasama ako sa anak mo sa munisipyo para maghain ng diborsyo. Ano, bawal ba akong mag-ayos kung gusto ko? Siya. Iiyak ka mamaya. Ang galing ng anak ko. Hiwalayan mo siya at lumayas ka.
Ayaw ka ng pamilya Andrews? Ang Arthur namin, makakahanap ng babae na 100 beses na mas magaling sa iyo. Kausapin mo ako kapag totoo kang mayaman? Kung wala kang salamin, gamitin mo ang sarili mong ihi. Umihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Ang pamilyang tulad ng sa iyo, hindi makaakit ng mabuting babae. Ikaw? Ikaw, tumahimik ka. Bakit ako dapat tumahimik? Mga walang hiya kayong lahat. Magkakadikit kayo magpakailanman, nabubulok at nangangamoy. Anong sinabi mo? Pupunitin ko ang bibig mo. Aray, Dati, akala ko pamilya tayo. Gusto ko ng kapayapaan. Kaya tiniis kita. Pero ngayon, sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong hawakan. Kung hindi, tatawag ako ng pulisya. ikaw. Aray, ang laking kasalanan. Bakit ang pamilya Andrews ay sobrang sawi na nakapangasawa ng ganyang manugang? Kung gusto mong hiwalayan ang anak ko, sige. Pero ang mga gamit mo, hindi makakaalis sa bahay na ito. Itinago niya pala ang ganyang magandang bagay. Mukhang mahal ito. Ha. Ginang Andrews, pag nanakaw ng mga gamit ko, may kahihinatnan. Ayaw kitang makita ngayon. Lumabas ka. Ana, kulang ka sa pera, di ba? Nandito ako para dalhan ka ng pera. Ano naman ang ninakaw mo ngayon? Hindi ka ba tumitigil? Sinusubukan mo ba akong patayin? Iyan ba ang kailangan para tumigil ka? Wala akong ninakaw. Naisip ko, dahil ikaw at si Shirley ay nagpunta para magdiborsyo kahapon. Walang tao sa bahay niya. Kaya, nakita ko ito. Tingnan mo. Itong pulseras na lila na jade ay nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso. Tingnan mo. Shirley, paano siya nagkaroon ng napakagandang pulse heiress? Ninakaw niya iyon o binili gamit ang perang nakaw. Naisip ko rin, ngayong diborsyado na kayo ni Shirley, ang pamilya Andrews hindi siya pwedeng kumuha ng kahit 1 sentimo. Kaya kinuha ko ito. Si Shirley ay laging matipid. Hindi siya maaaring bumili ng ganoon kamahal na pulse heiress. Maaari bang may nagbigay sa kanya? Anak, bakit ka nakatayo diyan? Ibigay mo itong pulseras na jade kay Ginoo Luis. Itong negosyo ay siguradong matutuloy. Kung maisara mo ang deal, paano ka ng kumpanya tatanggalin? Kailangan ko ba talaga itong ibigay? Anak, tama kang nagdiborsyo kay Shirley? Kung hindi, itong munting sinta gagastusin pa rin ang pera mo. Noong nakaraan, sabi niya, ililibre niya ako ng hapunan. Pero hindi kami kumain. Sa halip, nakasalubong kita at si Ginoo Luis nag-uusap tungkol sa negosyo. Parang nagkataon lang iyon. Sa palagay ko siya, pinlano niya ang lahat ng maaga. Kaya pala gusto niya akong diborsyuhin. Huwag mong isipin na makakaalis ka. Nakikiapid ka sa asawa ko? Tinawagan ko na ang pulisya. Hayaang ang mga pulis ang humawak nito. Shirley, maglaan ako ng panahon para singilin ka. Ginang Carter, salamat sa empleyado mo rito. Tapat siya. Kung hindi ko kailanman hahayaan ang bagay na ito na umalis. Nang ganun kadali at magpatuloy sa pakikipagtulungan sa iyo. Kasiyahan naming maglingkod sa inyo, Ginoo Luis. Sandali lang. Shirley, ano ang gusto mo? Ang anak ko ay kasama ni Ginoo Luis, nag-uusap tungkol sa partnership? Hindi ka nandito para makita siyang magtagumpay at subukang bumalik? Uy, kausap kita. Ginang Luis, ang pulseras na ito, saan mo ito nakuha? Tumahimik ka. Hindi ba ito ang pulseras na regalo mo? Bakit ko ibibigay sa iyo ang nakalalasong pulseras para saktan ka? Uy Shirley, kung may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Tigilan mo ang paggawa ng eksena. Umalis ka dito. Ngayon. Ano ba ang nangyayari? Ang pulseras na ito, binili ko sa isang tindahan sa kalye sa halagang 4 na piso.
Ito ay malinaw na pulseras na nagkakahalaga ng 40,000 piso. Pinili ko ito, kaya alam ko, hindi ba? Nalaman ko lang, pagkatapos kong bilhin na ito ay nakakalason. Ang pulseras na ito ay nilabhan ng asido at pinahiran ng pulbos. Ang pagsuot nito ay maaaring magdulot ng ulcer sa balat sa maikling panahon at cancer sa bandang huli. Arthur, ano ang kahulugan nito? Ginoo Luis, talagang hindi ko alam kung ano ang problema sa pulse heiress na ito. Ibinigay mo at hindi mo alam? Anong klaseng sagot iyan? Dadalhin ko ang aking asawa sa ospital ngayon din. Mas mabuting manalangin kang maayos siya. Nervyos na ba? Noong ginagamit mo ako? Nagsisi ka ba? Naiintindihan ko na. Natatakot ka na ang anak ko ay hindi kahiwalayan. Natatakot kang pigilan kanya, kaya sinadya mong itanghal ito para ipagbigay sa kanya ang nakalalasong pulseras kay Ginang Luis. Ikaw ay masama at mapanlinlang na babae. Ganun pala yon. Shirley, gusto mo ba talaga akong patayin? Kahit na may iba ka nang nahanap. Sinabi mo na lang sana sa akin, at hiwalayan mo ako. Ganoon ka simple. Kami ay kasal ng ilang panahon. Bakit kailangan mong maging napakalupit? Diyos ko, para hiwalayan na tumakbo kasama ang ibang lalaki, ginawa niya talaga ang isang bagay na masama sa sarili niyang asawa? Ang babaeng ganito kasama ay dapat mamatay. Bakit siya nabubuhay? Halika, lahat, tayo'y itapon siya. Arthur, hindi ko hiniling na bigyan mo ng nakalalasong pulseras si Ginang Luis. Sumisinungaling ka. Sinasabi ko ang totoo. Sumusumpa ako. Kung hindi ka naniniwala, lahat ay maaaring tingnan ito. Sinasabi ko ang totoo. Tingnan ninyo ito. Ikaw, naglagay ka ng kamera sa bahay namin? Kahit peke itong pulseras, talagang nagustuhan ko ito. Akala ko, pagdating ng panahon na may pera ako, makakabili ako ng totoo. Hindi ko inaasahan na nung tingnan ko ang footage, ang biyenan ko pala ang nagnakaw. Arthur, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, bakit mo ito ginawa at isinaplano laban sa akin? Kung hindi dahil sa footage, binugbog namin siya hanggang mamatay. Mali ang tingin namin sa iyo. Kasalanan ito ng masamang taong ito, ng gugulo. Tama. Tingnan ninyo ang pamilyang ito. Ang diborsyo lang ang solusyon. Makipagdiborsyo na kayo ngayon. Hindi ba ninyo nakikita kung ano talaga sila? Tingnan ninyo, itong pamilya, anong klaseng tao sila. Ang buong pamilya ay pinahihirapan ang isang babae. Wala silang hiya. Tapos na ang partnership natin. Simula ngayon, wala na tayo. Ginoo Luis. Hoy, Ginoo Luis. Arthur, bibigyan kita ng 3 araw upang bayaran ang mga pagkalugi. Kung hindi, asahan mong makakatanggap ka ng cease and desist. Ginoong Carter. Shirley, masaya ka na ba ngayon? Masaya sa ano? Sinabi ko ba sa nanay mo na magnakaw ng pulseras? Ang pagkuha ng bagay mula sa sarili kong bahay ay itinuturing na pagnanakaw. Ikaw talaga ang sadyang bumili ng nakalalasong pulseras at pinagawa mo sa anak ko na ibigay iyon kay Ginang Luis. Masama kang babae. Ang pagnanakaw sa akin ay hindi pagnanakaw, tama? Ano ito? Patayin mo yan. Sabi ko, patayin mo yan. Hindi mo to pwedeng panoorin. Wala kang panonood. Arthur, akala mo dahil matanda na ang nanay mo, pwede na siyang kumuha ng mga gamit at wala lang yun? Kung gusto mo siyang protektahan, wala akong pakialam. Pero may nararamdaman din ng lahat. Bakit mo ako pinagbibintangan ng ganito? Diyos ko, paulit-ulit siyang nagkakasala. Okay, pero nagnanakaw pa ng gatas ng ina. Ganyan ang nanay niya, at ipinagtatanggol pa rin niya? Paano naging manager? Ang isang taong sira ang moral, may diferensya sa pag-iisip, at naging manager. Malamang sa suhol nakuha iyan. Shirley, dapat may konsensya ka. Palagi kitang pinakitunguhan ng mabuti. Bakit mo ako pinagbibintangan? Gusto mo ba akong patayin? Videohan ko sila at i-post sa internet. Makita ng mga tao online kung gaano kahiya-hiya ang ina at anak na ito. Shirley, talaga bang gusto mo akong sirain bago ka masiyahan? Hindi mo na kaya? Pero Arthur, ang dramang ito hindi pa tapos.
Hindi ko ginawa. Arthur, bayaran mo ako. Arthur, magbayad ka. Oy, sino kayo? Anong pera? Nangutang siya sa akin. Kung hindi ko siya mahanap, ikaw ang hahanapin ko. Tama. Utang ng ama, babayaran ng anak. Ang utang ng anak, kayang bayaran din ng kanyang ina. Anak, anong pera ang sinasabi mo? Ang kapal ng mukha mong magtanong kung anong pera. Ito ang pera para linisin ang kalat mo. Amo, pwede ba tayong mag-usap sa labas? Okay. Huwag mo akong ganyanin. Magbayad ka, isasama ko ang mga tauhan ko at aalis agad. Hindi mababa ang sahod ni Arthur. Bakit siya mangungutang sa isang basagulero? Hindi mo ba siya narinig? Iyon ay para sa kanyang ina, para linisin ang kalat niya. Ibig sabihin, ang mga mamahaling bagay na ninakaw ng kanyang nanay ay nagkakahalaga ng malaki. Karapat-dapat sa kanya iyon. Palagi niya siyang pinoprotektahan. Ngayon ay nag-backfire. Kung hindi ko nalinis ang silid at natagpuan ang kasulatan ng utang sa ilalim ng aparador, hindi ko malalaman. Kaya para linisin ang kalat ng nanay mo, nangutang ka ng 20,000 piso sa isang nagpapautang ng may mataas na interes. Pero wala akong pera ngayon. Kahit hindi ka umalis, hindi kita mababayaran. Sinusubukan mong umalpas? Mga tauhan, sunggaban ninyo siya. Hindi, teka. Huwag mo siyang saktan. Tigil. Huwag paluin. Aray. Hoy, tigil. Huwag paluin. Papatayin ninyo siya. Papatayin ninyo siya. Aray. Nanay, pwede bang mas malumanay ka? Naku. Sus. Kasalanan lahat ni Shirley. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka magkakaganyan. Anak, kailangan mong bayaran ang kumpanya ng 60,000 piso at kailangan mo pang bayaran ang nagpapautang ng may mataas na interes ng 40,000 piso na may interes. Saan namin kukunin ang perang iyon? Sa tingin ko, si Shirley ang dapat magbayad. Kung tutuusin, wala pa kayong divorce certificate. Pero, pinirmahan na namin ang mga papeles ng diborsyo. Hindi pa ninyo nakuha ang certificate. Kasal pa kayo. Mag-asawa pa kayo. Kaya dapat siyang magbahagi ng utang. Sige. Kung gayon, ang utang na ito, hayaan si Shirley ang magbayad. May kailangan ka ba? Lahat ng utang ko, kailangan mong sagutin ang kalahati, ayon sa batas. Nasa gilid na ng bangin? Hindi ka na nagkukunwari. Ikaw ang unang nandaya. Ang mga utang na iyon ay para bayaran ang utang ng nanay mo. Kaya tayo may utang. Bakit ako magbabayad ng kalahati? Huwag mo akong lokohin. Sasagutin mo ang mga utang na ito. Dahil sabi mo kalahati ng utang ay akin, kalahati ng ari-arian ay akin din. Walang pera? Di may bahay tayo. Ibenta ang bahay na ito at hatiin ang pera. 50-50. Kalahati sa utang, ang kalahati sa account ko. Kaya, ito pala ang totoo mong plano, ha? Paano mo naiisip yan sa akin? Ikaw ang nagsabi na dapat akong magbayad ng kalahati ng utang. Ibig sabihin, kalahati ng ari-arian ay akin din, diba? Gusto mo ang bahay ng pamilya ko? Hindi pwede. Walang kamera sa study, di ba? Shirley, kahit ang pinakamagandang plano ay may kahinaan. Nahanap ko na. Oh, naku. Gusto mo ang ari-arian ng pamilya namin? Ngayon, tingnan natin kung kaya mo. Ginang, saan ang gamit? Ayan na, tingnan mong mabuti. Kung maayos ang lahat, maaari na nating pirmahan ang kontrata. Talagang gusto ko ang bahay na ito. Pumirma ka rito. Ang bahay ay 100,000 piso. Na-transfer ko na ito sa account mo. Ano? 100,000 piso? Yan ang napagkasunduan natin, di ba? Sabi nating babayaran mo muna ako ng 100,000. At ang natitira,
300,000, babayaran mo ako mamaya. And ako. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 400,000 piso. At sa tingin mo makukuha mo ito sa 100,000? Nakasulat ito sa itim at puti, malinaw na malinaw. Ibinebenta mo sa akin ang bahay na ito sa halagang 100,000. Heto, ang iyong pirma at ang iyong fingerprint. May kasunduan tayo. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ang kontrata lang ang alam ko. Akin na ngayon ang bahay. Bago matapos ang araw na ito, kailangan mong umalis. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung gagawin ko ang mga marahas na hakbang. Tapos na. Tapos na. Kung malaman ni Arthur na ibinenta ko ang bahay sa 100,000, papatayin niya ako. Ay, hindi. Nanay, nitong mga nakaraang araw, saan ka nang galing? Bakit ang itsura mo? Grabe. Ako. Lumabas lang ako para gumawa ng ilang gawain. Hindi lang nakatulog ng maayos. Huwag mo akong alalahanin. Nanay, ano ba ang bakit kahirap matulog sa gabi? Nasolusyonan mo na ba? Kung hindi, sabihin mo lang sa amin. Nandito kami ni Arthur para tumulong ayusin ito. Kahit na kami ni Arthur ay naghihiwalay, tinawag pa rin kita nanay sa loob ng maraming taon. Itago mo na yung tekeng pag-aalala mo. Nanay, kung hindi ka magsasabi ng totoo, mababaliw na ako. Anak, pasensya na talaga. Ang bahay natin, ibinenta ko ito. Ano? Shirley, hindi ba't sinubukan kong hatiin ang bahay sa iyo? Gusto ko lang mauna ng kaunti. Sino ang mag-aakala na manloloko ang lalaking iyon? Ano? Nanay, isang bahay na nagkakahalaga ng 400,000 piso. Binenta mo ito sa halagang 100,000 piso lang? Ikaw, naloko ka. Bakit hindi ka nagsumbong sa isang opisyal? Ako. Ginawa ko lang. Para sa ikabubuti mo. Nanay, ang bahay na ito ay ari-arian ng mag-asawa. Ang pagbebenta nito ng patalikod sa akin ay ilegal. Ikaw ang nag-set up nito ng kusa para saktan ng nanay ko. Ano ang kinalaman ko diyan? Dati, ginamit mo ang nakalalasong pulseras para saktan si Ginang Luis. Ngayon, ginagamit mo ang bahay para manloko sa akin. Sabi mo hindi ikaw? Ang tanga lang ang maniniwala diyan. Nanay, huwag kang masyadong mahigpit. Sinabi ko ba sa iyo na nakawin ang titulo at ibenta ang bahay? Sandali. Hindi ba ang titulo ng ari-arian ay laging nasa iyo? Paano nakuha ng nanay mo iyan? Oh, so nakikipagtulungan ka sa nanay mo para lokohin ako at ilipat ang ari-arian ng mag-asawa. Mahimik ka. Ang anak ko ay hindi gagawa niyan. Hindi siya. Pero ikaw? Ano ang tawag diyan? Ang masasama ay pinarurusahan ng kanilang sariling mga gawa. Nanay, bago ka gumawa ng kahit ano, pwede bang pag-usapan muna natin? 100,000 piso ay hindi man lang sapat para sa gastos ng pagsasaayos ng bahay na ito. Hindi sapat. Anak, naloko rin ako. Ano ang gagawin natin ngayon? Gusto nila na lumipat agad tayo. Kung hindi, gagawa sila ng mga espesyal na hakbang laban sa atin. Anak, ano ang gagawin natin? Ang ating tahanan, wala na. Tapos na. Tapos na ang lahat. Wala pa tayong nabayaran kahit 1 sentimo ng utang. At ngayon na wala na ang bahay. Ito ay, papatayin ako nito. Ikaw lahat? Ikaw ang sumira sa amin. Kasalanan mo lahat. Nanay, hindi mo yan masasabi ng walang ebidensya. Kung hindi mo ako tinulak, hindi ko sana ibinenta ang bahay. Pinilit kita? Nanay, huwag kang katawa-tawa. Pinilit ba kita na nakawin ang titulo ng ari-arian at ibenta ang bahay? O pinilit ba kitang magnakaw? Kung hindi ka nagnakaw, mangyayari ba ang lahat ng ito? Maghihiwalay ba kami ni Arthur? Nanay, palagi mong iniisip na hindi ako karapat-dapat para sa anak mo, diba? Ngayon, tingnan mo. Sino pa ang may gusto sa kanya? Ikaw. Nanay, hindi ka ba talaga tatalikuran ng ugali mong magnakaw? Kung hindi ka magbabago,
wawasakin mo ang pamilyang ito. Hindi ka na bahagi ng pamilya Andrews. Ang mga bagay-bagay ng pamilya Andrews ay wala kang pakialam. Nagbibigay lang ako ng payo. Tanggapin mo o huwag. Arthur, ang mga ari-ari ang inilipat mo noong kasal natin. Gusto ko ang bawat sentimo niyan. Kung hindi, isasakdal kita. Shirley, huwag mong sabrahan. Sobra ba ako? Hindi ba kayo ang unang pumukaw sa akin? Kung hindi kayo gumawa ng mga mapanlinlang na plano, mangyayari ba ang mga ito? Sinabi ko na sa iyo, umalis na kayo agad. Ang bagal ninyo. Mga kuhol ba kayo o ayaw ninyong umalis? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Iyan ay paglabag sa pribadong ari-arian. Tatawag ako ng pulisya. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng malinaw. Akin na ang bahay na ito ngayon. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Itong bahay ay akin. Pwede mo ba kaming bigyan ng ilang araw pa? Ito ay biglaan. Saan kami hahanap ng bahay? Kapag nakahanap kami ng lugar, Hindi ako tagapagligtas. Wala akong pakialam. Ayaw umalis, ha? Sige, itapon ang kanilang mga kalat. Subukan mo. Anak, okay ka lang? Hindi mo ito pwedeng gawin. Isang bahay na nagkakahalaga ng 400,000 piso at kinuha mo ito sa halagang 100,000 piso. Dahil kumita ka ng malaki, maawa ka sa amin at payagan kaming manatili ng ilang araw pa. Huwag mo akong paglaruan ng guilt. Kung sino man ang may kasalanan, ikaw iyon. Ibinenta mo ito sa halagang 100,000 piso. Isang bahay na nagkakahalaga ng 400,000 piso. Ang ganitong uri ng bagay tanging isang tulad mo ang gagawa. Ginoo Wright, isinasaalang-alang na matatanda sila. Bigyan mo na lang sila ng 3 araw para mag-empake ng kanilang mga gamit. Kung tutuusin, matagal na silang nakatira dito, napakatagal na. Hindi nila kayang i-empake lahat sa isang araw. Oo, sa wakas, may makatuwiran. Sige, para sa iyo, 3 araw. Wala nang 1 araw pa. Tara na. Shirley, dinala mo ba si Ginoo Wright dito? Huwag mo akong siraan. Paano ko makikilala ang isang basagulero tulad niya? Kung gayon, bakit siya sobra kang pinapakinggan? Lahat naman, pwedeng maging makatuwiran. Hindi katulad ng iyong ina, na sobrang hindi makatuwiran. At saka, paano ko makikilala ang ganoong basagulero? Dapat mong tanungin ang iyong ina. Huwag mong sisihin lahat sa akin. Hindi ako sasalo ng sisi. Pero hindi ko talaga inaasahan na siya ay magkaroon ng tapang na nakawin ang titulo ng ari-arian. Ito ang kanyang karma. Arthur, tungkol naman sa utang mo sa akin, kailangan mong bayaran ito ng mabilis hanggat maaari. Kung hindi, magkita tayo sa korte. Shirley, sinamantala mo ang sitwasyon, ha? Wala kang konsensya. Paano siya nakapag-asawa ng salot na tulad mo? Ug! Ang pangit na bahay, bakbak na ang pintura. At ang baho, parang patay na daga. Oh, nanay. Teka lang, huwag mong sabihin yan. Sa sitwasyon natin, na makapag-Ark Island ng ganitong lugar, ay isang biyaya na. Kasalanan ni Shirley yan lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mauuwi sa ganoong gulo. Oh, ang ganda kong bahay. Tatay, okay ka lang ba, tatay? Oy, nanay, tama na ang kalokohan. Linisin na natin itong lugar. Ngayong gabi, kailangan ko pa ring lumabas at maghanap ng trabaho. Trabaho? Oo, Anong klaseng trabaho? Hindi ka naman magbubuhat ng ladrilyo sa construction site, di ba? Ay hindi. Anak, napakahirap yan. Dati kang tagapamahala, naman eh. edi hindi na ako pupunta. Ikaw na lang, ha? Kasalanan ni Shirley yan lahat. Papatayin ko siya. Pakisabi nga, bakit mo sinisisi si Shirley? Ikaw, kung hindi ka nagnakaw, mapapasok ba tayo sa gulong ito? Paano mo pinaniniwalaan pa siya? Kung hindi dahil kay Shirley, na namamaalumos para sa atin. Sana'y pinalayas na tayo ng mga kolektor ng utang. Puft! Pinaniniwalaan mo talaga ang kanyang peking drama? Oh, ang pangit ng upuan. Hindi, babalik ako. Gusto kong manirahan sa maganda kong bahay. Hindi ako mananatili rito. Tara na. Anong ginagawa mo? Ang bahay?
Isang bahay na nagkakahalaga ng 400,000 piso. Ibinenta mo ng 100,000 piso at may kapal ka pang banggitin ng bahay. Ayaw mong tumira dito? Sige, edi matulog ka sa ilalim ng tulay. Para kanino ko ginawa ang lahat ng ito? Pinalaki kita ng buong makakaya ko at ganito ka makipag-usap sa akin. Papatayin mo ba ako balang araw? Ako, ano na lang ang saysay ng mabuhay. Tama na. Nanay, Sige, sabay tayong mamatay. nanay, ikaw. Tapos ka na ba? Hindi makakatulong ang pag-iyak. Ngayon, na nauwi sa ganito. Kasalanan mo lahat to. Matandang hangal, kasalanan mo lahat. Nagkaibigan ka, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sa gulo na to, tingnan mo kung paano kita haharapin. Kasalanan mo lahat, kasalanan mo lahat. Pumunta ka sa impyerno, pumunta ka sa impyerno. Kasalanan mo lahat, pumunta ka sa impyerno. Uy, matanda, okay ka lang? Okay ka? May tao, may tao, may tao, may tao. Nasiyahan ka na ba ngayon? Tatay, tatay. Patay. Patay. Matanda. Arthur, ilang buwan lang tayong hindi nagkita. Paano ka naging ganito? Ano ba talagang nangyayari? Kasalanan lahat ng manugang ko, Shirley. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito ang kapatid mo. Tingnan mo. Ang babaeng ito ay napakasama. Sinira niya si Arthur. Hindi ko siya hahayaang makatakas. Eksakto? Alam kong may problema ka sa pera ngayon. Hayaan mo munang magbayad ng mga medikal na bayarin. Ipa-ospital muna natin si Arthur. Shirley, kahit gaano ka kahirap magtrabaho, huwag kalimutang kumain. Huwag mong sobrahan ang sarili mo. Salamat. Shirley, lumabas ka na rito. Shirley, sinira mo ang pamilya ng kapatid ko ganap, at nandito ka pa na parang walang nangyari? Mia, magsalita ka ng malinaw ang konsensya. Bakit mo nasasabi na sinira ko ang pamilya nila? Pinaalis mo ang pamangkin ko sa trabaho, at hindi lang iyon, nakipagsabwatan ka sa isang basagulero para lokohin ang pamangkin ko sa bahay niya. At dahil sa iyo, na-stroke ang kapatid ko nang mahulog siya. Diyos ko, si Shirley ay mukhang napakabait at madaling pakisamahan. Akala ko siya ay isang mabuting tao. Hindi ko inaasahan na siya pala ay napakasama sa likod. Ang totoo, hindi mo mahuhusgahan ang libro sa pabalat nito. Mapanlin lang ang hitsura. Mula ngayon, layuan natin ang mga taong tulad niya. Sinabi ba sa iyo ito ng aking biyenan? Ginawa ko ba talaga ang lahat ng iyon? Sigurado ka bang ginawa ko ang lahat ng iyon? Oo, ginawa mo. Inubos mo ang lahat ng pera ng aming pamilya at ngayon gusto mong makipaghiwalay sa aking anak. At tumakas. Ngayon, babayaran mo ako para sa aking kapatid. Hulihin siya! Hulihin siya! Hulihin siya! Tigil, Patayin siya! Patayin siya! tigil. Dapat siya ang sinasaktan mo, hindi ako. Gusto mong malaman kung paano nagka-stroke ang biyenan ko Shirley, tigilan mo ang walang kwentang satsat. dahil may karelasyon siya sa tunay na kapatid na babae ng biyenan ko. At pinalo ng sobra, kaya nagka-stroke. Patuloy kang magsalita ng kalokohan at bubugbugin kita hanggang mamatay. Totoo ang sinabi niya. At lahat ng ito, siya ang gumawa ng lahat. Ninakaw niya lahat ng mga ito mula sa labas. Inayos ni Arthur ang gulo niya at binayaran ito. Ito ang patunay kung bakit wala na tayong pera. Hindi mo ba sinabi na si Shirley ang gumawa ng lahat? Kung gayon, bakit ikaw ang nasa video? Ako. Mas malala pa ang ginawa niya kaysa dito. Ibinenta niya ang bahay natin na nagkakahalaga ng 400,000 dolyar sa halagang 100,000 sa isang grupo ng mga basagulero. Sa totoo lang, ako ay naniwala sa matandang babae na iyon. Ginawa niya lahat ng masasamang bagay na iyon. At sinisi ang iba. Nakakainis iyon. Oo, sino mang may biyenang katulad niya ay ang pinakamalaking malas sa mundo.
Ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa akin. Sabi mo si Shirley ang gumawa ng lahat. Mia, hoy, hoy! Hayaan mong magpaliwanag ako. Nalito lang ako. Nalito? Ginamit mo ako para guluhin si Shirley. At ginawa mo akong tanga. Pumunta ka sa kumpanya para manggulo. Bakit ka pinakasalan ng kapatid ko? Isa kang salot. Mia, ha? Ang bank card ko. Paano napunta yan sa bag mo? Dating biyenan, mukhang hindi mawawala ang ugali mong magnakaw, ay hindi mawawala. Mia, tingnan mo, may nawawala ba? Nasaan ang pera mula sa bag? Kailan mo to ninakaw? Diyos ko, sa oras na ganito, nagnanakaw pa rin siya. Nanay, mukhang hindi mawawala ang ugali mong magnakaw ay hindi mawawala. Mia, ngayon dapat kang maniwala sa sinabi ko. Mia. Oh, Ang kapatid ko nasa ospital pa at may lakas ka ng loob na nakawin ang pera ko? Tara na, sumama ka sa akin sa pulisya. Mia, pakinggan mo ako. Nawala lang ako sa katinuan. Nawala sa katinuan? Buong buhay mo, wala ka sa katinuan. Ngayon, sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan. Mia, Mia. Mia, Tara, bilis! Shirley, okay ka lang. Ayos lang ako. Pasensya na, Shirley, kanina, na misunderstand ka namin. Oo, hindi namin inaasahan na ang biyanan mo ay napakagaling na artista. Muntik na kaming maloko sa kanya. Okay lang. Biyenan, ang karma mo. Dumating na. Kuskusin mo ng malinis. Kapag nalaman ko na may naiwan kang dumi, babalatan kita ng buhay. oy. Anak. Anak, bumalik ka na sa wakas. Dali, kausapin mo si Mia. Tigilan mo na ako sa paglalaba. Tingnan mo ang mga kamay ko. Sira na. Pagod na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Ang kapal ng mukha mong hingan si Arthur. Kung hindi lang dahil kailangan mo pa alagaan si Arthur, isusumbong na kita sa pulisya. Nanay, dati, nung nandito pa si Shirley, hindi ako nag-aalala. Pero wala na ngayon si Shirley. At kailangan kong pumasok sa trabaho. Kailangan mong alagaan si tatay. At ang pamilyang ito, inaasahan mo pa ba si Shirley na babalik at gagawa noon? Arthur, sa tingin ko, hindi maaasahan ang nanay mo. Ikaw at si Shirley hindi pa nakaayos ng diborsyo, di ba? Bakit hindi mo? Ibalik na lang siya. Nasa Syra na ang pamilyang ito. Shirley, hindi na siya babalik. Oh, Mia. Sinasadya mo ba na gawing miserable ang buhay ko? Kung babalik si Shirley, saan ako lulugar sa pamilyang ito? Sinisira mo ba ang pamilyang ito? Ang sumira sa pamilyang ito ay walang iba, kundi ikaw. Kung hindi ka naging madumi ang kamay, napunta ba si Arthur sa ganitong kaawa-awang kalagayan? Ako, ginagawa ko ito para sa pamilya. Ang anak ko ay nagtatrabaho ng napakasipag. Gusto ko lang siyang tulungan. Pero hindi mo siya tinulungan kahit kaunti. Sinaktan mo lang siya. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Tingnan mo siya sa construction site. Pagod na pagod siya. Kasalanan ni Mr. Carter iyan. Hindi lang siya sapat para maisara ang deal. Sinisisi niya si Arthur para doon. Gusto niyang magbayad si Arthur. Tama na. Nanay, palagi kang ganyan. Sarili mong mga pagkakamali, palagi mong sinisisi ang iba. Ikaw. Kailangan ko ba talagang ikulong ka para maging masaya ka, ha? Anak, ako ang tunay mong ina. Hindi mo to magagawa sa akin. Pagod na ako, nanay. Walang pag-asa. Aalis na ako. Kung maglakas loob kang saktan ang kapatid ko, babalik ako kahit gaano kalayo ako. Ikukulong kita. Arthur, aalis na ako. Oh, aalagaan ko ng mabuti ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, umalis ka na lang. Pa, sa wakas, umalis na. Oy, matandang hangal, paano mo ko sinaktan? Tuturuan kita ng leksyon.
Bilisan mo at umakyat para tingnan. Nasa bahay pa ba ang bata? Ikukulong mo ba ang bisikleta? Sino naman magnanakaw ng basurang yan? Oy. Oh, kung si Arthur ay magkaroon ng e-bike na sasakyan, hindi na siya sasakay ng bus. Nasaan ang bisikleta natin? May problema ito. Kung manakaw ito, sakuna iyon. Bilisan! Hanapin natin ito! Tatay, Bumalik si Arthur. Maghilamos ka't kumain, okay? nanay, saan mo ninakaw ang scooter na ito? Ano bang sinasabi mo? Ah, para mas madali kang makapasok sa trabaho, binilhan kita ng second-hand na electric scooter. Tingnan mo, alam kong hindi ka nagtitiwala sa akin, pero totoong binili ko ito. Kung hindi ka naniniwala, ibabalik ko ito ngayon din. Nasayang ang magandang intensyon sa walang utang na loob. Sa nakikita ko sa kanya, parang hindi siya nagsisinungaling. Iwanan mo na. Basta ang scooter na ito ay hindi ninakaw, okay lang. Anak, si nanay ay nakagawa ng napakaraming mali noong nakaraan. Alam kong hindi ka nagtitiwala sa akin, ngunit sa pagkakataong ito, tunay na nagbago na ako. Sana nga. Ibabalik ko ba ang scooter o hindi? Iwanan mo na. Itago mo na. Basta ikaw ay hindi na magnanakaw. Unti-unti nating babawiin ang lahat para sa pamilyang ito. Ah, halika, kumain ka na. Shirley, mag-usap tayo. Maghihiwalay na tayo at nilagdaan na ang kasunduan. Ano pang pag-uusapan? Wala akong gustong extra na pera. Kapag natapos na ang panahon ng pagpapalamig, kukunin na natin ang sertipiko. Ayaw kong makipaghiwalay. Talagang ayaw ko. Alam ko na nagkamali ako sa iyo noon. Kasalanan ng nanay ko. Pero, hindi na siya magnanakaw. Pangako niya sa akin, hindi siya. Nagbago? Arthur, nagsisinungaling ka ba sa akin? O sa sarili mo? Ginamit niya ang card ni Tita Mary at inudyukan siyang gumawa ng eskandalo sa kumpanya ko. Iyan ang tawag mo sa pagbabago? Pero talagang hindi na niya uulitin. Pangako niya sa akin. Ipinagtatanggol mo pa rin siya? Shirley, bigyan mo lang ako ng 3 buwan. Ay, 1 buwan. 1 buwan. Pangako, kung magkakamali muli ang nanay ko, ako mismo ang magsasakdal sa kanya sa bilangguan. Okay. Arthur, ako o ang nanay mo, sino ang pipiliin mo? Ako. Maaaring puputulin mo ang ugnayan mo sa kanya ng lubusan at itakwil siya. At magsisimula tayong muli. O, bumalik ka sa pagiging ang masunuring anak at maghihiwalay tayo. Ang iyong katahimikan ay iyong sagot. Huwag mo na akong gambalain. Shirley. Arthur, Shirley. Nanay, tigil. Lahat ito ay dahil sa malas na iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapupunta sa ospital ang anak ko. Papatayin kita! ang pag-ospital ng anak mo ay walang kinalaman sa akin. Tigilan mo na ang pagsisi sa akin sa lahat. Mawalang galang, sino si Ginoo Andrews? Ako po. Opisyal. Ako po. Tungkol sa aksidente sa sasakyan, natapos na namin ang investigasyon. Ang iyong electric scooter ay may gasgas na brake pads. Pagkabigo ng preno? Kalokohan! Kakabili ko lang nito 2 araw ang nakalipas. Paano nangyari iyon? Sigurado ka bang tama ang pagsusuri mo? Tiyak na iyong sasakyan ang bumangga sa anak ko. Dapat siyang magbayad. Magbayad siya ng malaki. Ma'am, sinuri namin ang footage ng seguridad at nagsagawa ng inspeksyon ng sasakyan. Ang mga brake pads ay lubhang gasgas na. Kung may pagdududa ka, maaari kang humiling ng pagsusuri. Pakisuyo! Huwag mong hadlangan ng katarungan! Lubhang gasgas? Kalokohan! Sa tingin ko, magkakasabwat kayong lahat. Nakahiga ang anak ko dito at ginagamit ninyo ang gasgas na preno para balewalain siya. Kumusta naman ang may-ari ng lumang sasakyan na iyon? Dalhin mo siya rito. Kakausapin ko siya ng harapan. Nanay, tama na.
Ikaw ang bumili ng scooter na ito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang scooter na ito. Saan mo ito binili? Ako. Hindi ba sinabi ko na? Binili ko iyan sa second-hand market. Second-hand market? Nanay, ang second-hand market na lagi mong binabanggit ay pintuan ng bahay ng iba, diba? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Nanay, ninakaw mo na naman ba? Hindi ako nagnakaw. Binili ko, sabi ko sa'yo. Binayaran ko pa ng 10 piso. Ginoo Andrews, tungkol sa pinagmulan ng bisikletang ito, kailangan pa nating patunayan. Ang may-ari ay nagulat na at sinabing ito ay ninakaw. Ginang, kung ang bisikleta ay talagang ninakaw, kayo ay tumatanggap ng ninakaw na gamit. Sa malalang kaso, maaari kayong managot. Tumatanggap ng ninakaw na gamit? Kalokohan, hindi ako nagnakaw. Nakita ko nakaupo lang ito. Walang may-ari, kaya dinala ko. Parehong dahilan lagi. Nakita mong walang kandado? At sadyang kinuha mo, diba? Paano mo nalaman? Dahil ito ang iyong karaniwang panlilinlang. Palagi mong nagagawang nakawin ng gamit ng iba at sabihin ito ng buong kumpiyansa. Nanay, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Wala ka ng pag-asa. Gusto mo lang akong mapahiya. Gusto mong saktan ng anak ko. Aray. Ginang, patahimikin ninyo po ang inyong sarili. Tiyak naming hahawakan ito ayon sa batas. Sa ngayon, kailangan namin si Ginoo Andrews na makipagtulungan sa amin at gumawa ng pahayag. Bakit ako papayapa? Ang anak ko ay nabangga ng sasakyan. Hindi ninyo hinabol ang driver, pero ang anak ko ang inyong pinupuntahan. Ganito ba kayo mang-api sa ordinaryong tao? Idedemanda ko kayong lahat. Maghahain ako ng reklamo. Inaapi ng mga opisyal ang mga tao. Walang katarungan. Aray! Tingnan mong mabuti. Ito ang pinakamamahal na nanay na iyong ipinagtatanggol? Opisyal, makikipagtulungan ako sa investigasyon. Tungkol sa kompensasyon, wala kaming gusto. Responsibilidad namin ito. Arthur, nasira ba ang utak mo nasira? Peras iyan. Hindi mo ba kailangan ng pera para sa ospital? Ano bang gusto mong gawin ko? Manloko? O dapat bang ipagtapat ko na ninakaw mo ang kotse at hayaan kang makulong? Ginoo Andrews, mangyaring mag-focus muna sa paggaling. Maaari nating talakayin ang mga detalye sa ibang araw. Kasalanan niya ang lahat. Malas siya. Simula nang pumasok siya sa bahay ko, wala kaming kahit isang mapayapang araw. Arthur, makalipas ang 3 araw, 9:30 sa munisipyo. Huwag kalimutan. Shirley, ikaw na malas. Bubugbugin kita. Nanay, pakiusap. Tigilan mo na ang pagsasalita. Anak, ihahatid kita sa bahay at gagawa ako ng sabaw ng buto para sa'yo. Magpahinga ka at magiging maayos ka sa ilang araw. Tara na. Siyang matandang babae na nagnakaw ng kotse natin. Tara, alis tayo. Bilisan mo. Umalis na. Gumalaw ka. Tumigil ka diyan. Tama, siya nga. Noong araw na iyon sa ibaba, nagkukunwari siyang kahina-hinala. Walang kwenta ang sinasabi mo. Sino ang nagnakaw ng kotse? Nasalo ng footage ng seguridad ang lahat. Kinumpirma na ng opisyal sa amin. Huwag mong subukang tanggihan. Kagagaling lang ng anak ko sa ospital at pupunta ka para akusahan kami. Ikaw, sinusubukan mong itulak sa kamatayan ang isang walang magawang byuda at anak. Nanay, tigilan mo na. Tumahimik ka. Kaya, ang pagiging byuda at anak ay nangangahulugang pwedeng magnakaw? May sira ang preno. Aayusin sana namin. At pagkatapos, ikaw ay nagpatuloy at ninakaw ito. Walang katarungan, walang batas. Malinaw na ang bisikletang ito ay ibinenta sa akin ng 10 piso ng sa iyo. At ngayon gusto mong umatras, sige, babayaran kita. Eto, 10 piso? Nagbibiro ka ba? Ang bisikletang ito gastos sa amin ng 600 piso. wala akong pakialam. Ang anak ko sumakay sa bisikletang ito. Ilang araw na ang nakalipas at nauwi sa ganito. Kailangan mong magbayad ng kompensasyon para sa mga gastusin medikal. Nanay, tumayo ka. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Anak, huwag kang matakot. Haharapin ko sila ngayon. Lahat, humatol kayo sa sarili ninyo. Nagbenta sila ng sira na bisikleta at nanakit ng tao. At ngayon sinusubukan nilang ilipat ang sisi. Bitawan mo. Magnanakaw ng bisikleta. Hindi man lang kami nag-eskandalo tungkol sa pagnanakaw mo ng bisikleta. At ngayon, sinisiraan mo kami.
Napakawalang hiya. Mga kapitbahay, itong matandang babae ninakaw ang bisikleta namin at ngayon sinusubukan niyang mangikil ng pera. Sabihin mo sa akin, sino ang lumalabag sa batas? Tungkol kay Ginang Andrews, narinig ko siya ay palaging nagnanakaw. Maniniwala ka bang ninakaw pa niya isang luma at sira na ibisikleta? Talagang desperado siya. Simula ngayon, dapat tayong lumayo sa mga taong katulad niya. Ang mga taong ganyan, kung sino man ang lumalapit sa kanila, ay naghihirap. Kung may ibang magpapakalat ng chismis, pupunitin ko ang bibig mo. Nanay, tumigil ka sa pagsasalita. Nanay, pakiusap. Huwag kang makialam. Gagawin ko. Anak. Anak. Mahal, tawagan natin ang pulisya. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos sa mga taong katulad niya. Sige, hayaan nating magdesisyon ang pulisya. Idedemanda kita dahil sa pagbenta ng sira na bisikleta. At pagbabayarin ka para sa mga gastusing medikal ng anak ko. Nanay, tumigil ka na. Nanay, ikaw. Tingnan mo, anak ko. Ginawa nila ito sa kanya. Mga walang puso sila. Nai-report ko na sa tanggapan ng seguridad. Hinihintay namin ang opisyal. Sige, i-report mo. Sinong takot? Sinasabi ko sa iyo. Nanay, ang pamilyang ito'y talagang winasak mo. Arthur, pasensya na. Sa susunod, hindi na ako magnanakaw sa iba. Sa pagkakataong ito, hindi ko napigilan. Kaya, Sawa na akong marinig yan. sinasabi ko sa iyo ang totoo. Pinapangako ko. Nanay, kapag namatay na lang ba ako? Saka ka masisiyahan? Hindi iyon. Hindi ko naisip iyon. Ginawa ko iyon para sa ikabubuti mo. Hindi ko gusto na ikaw nagtatrabaho ng napakahirap, kaya naisip ko itong hangal na ideya. Dahil ninakaw mo ang sasakyan na iyon. Ang tanging, natitirang gastusin sa pamumuhay. Lahat ay napunta sa kanila. Tingnan mo ako ngayon. Hindi na ako makalabas para maghanap ng trabaho. Nanay, paano tayo mabubuhay? Wala ba tayong Shirley? Kayong dalawa hindi pa nga naghihiwalay. Pwede siyang pumunta para alagaan tayo. Kung hindi, idedemanda ko siya. Hindi kita hahayaang saktan mo siya muli. Paano iyon pananakit sa kanya? Pag-aalaga sa mga biyenan, pag-aalaga sa asawa niya. Iyon ang tungkulin niya. Kung lalapit ka pa sa kanya, magpapakamatay ako. Sa lahat ng mga taong ito, ginawa niya ang lahat para sa pamilyang ito. Lagi siyang tapat. Pero ikaw, hindi lang ikaw ay hindi nagpahalaga sa kanya, kundi siniraan mo pa siya. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magkakadiborsyo. Kung siya ay kasing galing ng sinasabi mo, paano siya gusto pa ng kalahati ng bahay mo? Kung hindi mo ginasto, nalihim na ibenta ang bahay. Hindi na niya yun babanggitin. Si tatay ay ngayon, ganito. Dahil sa iyo. Kukunin ko ang mga papeles ng diborsyo sa makalawa. Ang aking mga paa at kamay ay lumpo. Lahat dahil sa iyo. Nanay, ginawa mong gulo ang pamilyang ito. Wala ka bang pagsisisi? Ako? Hindi ba ako humihingi ng tawad sa iyo? Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Naglakas loob akong umasa na magbabago ka. Mali. Mali, mali, mali. Ako ay sobrang mali. Sobrang mali. Anak, tigilan mo na. Hindi na ako magnanakaw. Hindi na ako magnanakaw kailanman. Bulok na ang mga gulay na ito. Paano makakain ng ganito? Ang matandang babaeng ito ay sobrang sama. Siya mismo ang nagnanakaw at sinisisi ang manugang na babae. Halika tingnan mo.
Tingnan. Ginoo, magkano ang mga kamatis na ito? Anak, kailangan mong maniwala kay nanay. Siya ang nakipagsabuatan sa iba para akong ipahamak. So siya talaga. Hindi ba ito ang nasa balita na mahilig magnakaw at manira sa kanyang manugang na babae at lumpoy ng sariling anak, ang matandang babaeng iyon? Siya nga. Hindi ko akalain na ang magnanakaw na ito ay narito mismo sa atin. Hoy, umalis ka dito. Hindi ako magbebenta sa'yo. Alis, alis, alis. Sige, huwag mo nang ibenta. At ngayon, pinaparatangan mo ako ng mali? Ano ba yan? Lakas ng loob mong itapon ang mga gulay ko. Lahat lumapit at tingnan ninyo. Siya yan. Yung nasa balita. Ang matandang magnanakaw. Lahat, mag-ingat kayo sa kanya. Ba? Ano? Malaking bagay ba yan? Wala akong pakialam. Hoy, lakas ng loob mong sipain ang mga gulay ko. Lahat, palayasin ninyo siya sa palengke. Hindi mo ako pwedeng tamaan. Huwag kang maglakas loob. O kaya, tatawag ako ng opisyal at ipaaresto kita. Sige, gawin mo. Tingnan natin, pagdating ng opisyal dito, kung sino ang aarestuhin nila, kami o ikaw. Hintayin mo at makikita mo. Kung maglakas loob kang bumalik, papatulan ka namin palagi. Ang daming gago. Wala akong ninakaw. Bakit ganyan ang trato sa akin? Hindi na ako bibili sa inyo kailanman. Pagkaing dagat. Si Arthur ay may sakit nitong mga nakaraang araw. Makakatulong ang pagkaing dagat para gumaling siya. Lalakas siya araw-araw. Nasaan ang lason ng daga ko? Anak. Nanay, nagnakaw ka na naman? Imposible. Nangako akong hindi na ako magnanakaw. Bakit ako magnanakaw muli? Itinapon ito ng boss. Malapit nang mapanis na pagkaing dagat. Alam kong wala tayong pera, kaya dinala ko ito pabalik. Huwag kang mag-alala. Nasuri ko na. Hindi naman sira. Kumusta? Ginang Davis, naaksidente ang asawa mong si Arthur. Pumunta po kayo sa Dongyang neighborhood. Ginang Davis, ayon sa investigasyon sa pinangyarihan, namatay sila dahil sa lason. Ito ang lason ng daga na binili ng kapitbahay. Naiwan ang pakete sa sasakyan. Hindi ko inakala na dadalhin ang biyenan mo sa bahay at lulutuin. Ang galing? Ngayon, biyuda na ako. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Kung hindi sa iyo, huwag kang sakim. Sa wakas, malaya na ako.